So mga bossing, magkano ba ang kinita ko kahapon? So kahapon naka 3,000 plus ako. So ang incentives ko ron is 800 mahigit plus 695. Kahapon ay araw ng ang araw nga ba? Merkulis nga pala kahapon. Bali, February 12 mga boss. Hinabol ko yung 3K. So papakita ko sa inyo mga bossing. Baka sabihin nyo hindi tayo nagsasabi ng totoo. Marami kasi dyan na hindi naniniwala na kumikita ng 1.6 sa isang araw ang Green GSM, ang mga driver. So ito, papakita ko sa inyo. Ayan kahapon, bali February 12. Ito yung kinita ko mga bossing. 872. Itong date reward. Nasa full ko yung rush hour ng 1.1. Tapos off peak 1.8. 25% yung 1.8. Yung rush hour is 35%. Ito kulay green lahat. Kaya umabot siya ng 872. Plus mga bossing yung araw ko na 695. Palagay natin 700 na lang yon. Plus 800. Bali, kumita ako ng 1.5. Mahigit. 1.550 mahigit mga boss. So, ayos na yun mga bossing sa isang araw, di ba? Para nag-double pay nun. Paano kung araw-araw ganun, di ba? Nakaraang araw, ito. Nakaano lang ako mga boss, 1.9 lang. Bali, 371 yung kita ko dyan. Ito yung February 10. Bali, ang total niya ngayon is 1,200. 3 days yan mga boss ha. Ito yung 9, wala ako yan. Hindi ako pumasok niya kasi day off natin yan. Ayan, kung mapapansin nyo, may 240 kasi ginamit ko yung sasakyan. May pinuntahan ako. Pero wala yan, hindi yan counted. May umalis na ako niyan. Pero pwede namin gamitin kasi i-metro mo nga lang. Yun yung sinasabi ko. Pwede mo gamitin pero i-metro mo. Nung day off ko yan. So yan, panibagong ano na naman tayo ngayon. Biyahe. Tignan natin kung magkano ba ang kinita ngayon natin ngayong araw. Yan, week 3. Yan, February 12. Naka 700 na ako. 3 hours. 746. 4 trips. Time check 1:11 PM. Nung Wednesday, naka 318 ako. Yan, yan yung mga kita ng last week. Kailangan kumita ako ng 21,000 in a week para maging premium driver ako. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko mga bossing. Kasi 6K pa lang tayo, kulang 6K. Pero may 3 days pa naman. Biyernes, Sabado, Linggo, malakas yan. Try natin mga 21K para maka-premium tayo. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa comment section para topic natin yan. Sagutin ko lang yung tanong nung nag-comment sa akin. Subscribers ko dati yun. Yung nagti-TNBS pa ako. Sabi niya kasi, eto, bakit wala na daw ako sa TNBS? So, ito yung sagot, bossing. Yung papel ko nun sa InDrive and Grab is tempo. So, ayoko yung pagsapalaran yung yung sasakyan. Dahil pag ako na-tsempohan ng LTO, 120,000 yun. Saan nakukuha nun?
yun yung pinakaunang dahilan. Kasi nagpalakad kami worth of 35,000. Kaso yung binigyan ko ng pera na 35,000 sumakabilang buhay na. Dahil sa komplikasyon sa diabetic. Ngayon, hindi na namin mahabol yung original na papel na pinalakad namin. Kaya, wala na. Thank you na yung 35k namin for legit na papel. Kaya, hindi na ako nakipagsapalaran. Yun yung main reason kung bakit hindi na ako nag-TNVS ngayon. So, yun. Nakita ko to sa Facebook. Sa tulong ni Motolex, nakita ko yung video niya. Kaya nainganyo ako pumasok dito sa Green GSM. So ngayon, okay naman ang sahod, walang delay mga boss. Sa mga nagtatanong about sa SSS, si Green GSM ay naghuhulog siya quarterly. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, 4 na beses siya maghulog. Kaya, yung iba, kala nila delay na yung SS nila, hindi nahulugan. Pero, 3 buwan muna sila bago maghulog. Kasi sobrang dami namin. Hindi na isa-isa mahulugan monthly ni Green GSM. Dahil 4,000 na kami mahigit mga boss. Meron pa kaming Davao and Cebu. Kaya, inuhulugan niya quarterly. So, sa mga nagtatanong dyan kung sa mga dating mga naninira, sana wag nyo nang siraan si Green GSM dahil okay naman ang niya, pasahod niya and lahat ng benepisyo na uhulugan. And sa mga nagtatanong na kung okay ba kay Green GSM, so, based on my experience, is okay po si Green GSM. Wala pong delay sa sahod. Okay po lahat. Sa mga magtatanong sa akin, comment lang kayo para mabigyan natin ng topic next video. So, yun lang mga bossing. Ingat palagi. At huwag maniwala sa mga fake news na mga naninira kay Green GSM sa mga group. So, yun lang mga boss. Ingat.